Kahit ano pong kamatayan pa yan, kahit namatay ka sa aksidente, pinatay ka, binaril ka, binangungot ka, kahit saan pa, hindi po yung paraan ng pagkamatay ang magdidetermine kung saan pupunta yung espiritu o yung kaluluwa mo. Yung pamumuhay mo ang magdidetermine para malaman mo kung saan ka papunta. Kung ikaw po ay taong matwid, ang espiritu mo, ang kaluluwa mo, pupunta sa Diyos, babalik sa Diyos. Basahin natin ang Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yun hong mga espiritu ng ganap na tao, yung mga taong mabubuting sumusunod sa Diyos, yun po ay nasa Diyos. Nandun sa kanyang sa langit. Pero yun pong mga taong swail, di sumusunod sa Diyos, hindi po pupunta sa langit ang espiritu ng mga yon. Basahin natin ang unang Pedro 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail. Yung palang mga taong suwail, pagka namatay pala yon, ang mga espiritu nila nakabilanggo. Kumbaga parang akusado na ibinibilanggo. Naghihintay ng paghuhukom. Pag ang tao po ay matuwid, ang espiritu niya pag namatay siya, kahit anong kinamatay niya, kaya siya ay nabaril, kaya siya ay kung ano nangyari sa kanya, yung espiritu ng taong matuwid, bumabalik po sa Diyos yun, pumupunta sa langit. Pinagpapahinga ng Diyos yun. Pinagpapahinga sa langit. At naghihintay ng katapusan ng paghuhukom. Tapos, pag ang mga tao naman po ay mga swail, di sumusunod sa Diyos, pag namatay, yung espiritu nila nakabilanggo. Binibilanggo sa isang bilangguan ng kaluluwa o bilangguan ng espiritu.